5 boundaries ng magjowa para iwas pregnancy. 1. Iwasan nyo yung sobrang pagdidikit ng mga katawan nyo. Ayon sa mga pag-aaral, kapag ang katawan ng tao ay makaramdam ng matagal na pagdikit mula sa ibang tao, naglalabas ang utak niya ng chemical na tinatawag na dopamine at oxytocin. Diyan yung mararamdaman yung sobrang sarap sa pakiramdam. Kapag matagal na magkadikit yung katawan nyo ng jowa mo, na kapag andun na kayo sa puntong yun, hindi nyo na makokontrol yung sarili nyo. Hindi na kayo makapag-iisip ng tama. Hindi na kayo makakapag-decide kung ano yung dapat at hindi nyo dapat gawin. Makakalimutan nyo sandali yung bukas, o yung grades nyo, o yung parents nyo, o yung pag-aaral nyo, dahil nalaso na kayo sa droga ng init at sarap na nararamdaman nyo sa katawan nyo. Kaya yung sinasabi ng iba na nadala lang daw sila, baka totoo nga yun. Kasi hinayaan nila na umabot sila sa punto na hindi na nila makontrol yung sarili nila. Hinayaan nilang makontrol yung utak at katawan nila na pwede naman sana nilang kontrolin sa simula pa lang. Yung mga ganyang bagay, hindi naman yan mangyayari ng biglaan eh. Nagsisimula lang yan mula sa mga simpleng pagdidikit ng hita kapag nakaupo, matagal na yakap, tas sobrang paghahalikan, hanggang sa umabot sa punto na hindi nyo na makokontrol yung sarili nyo. Mas mabuting umiwas sa simula. Kaysa sabihin nyong, oops, bawal to, mali to, hindi to pwede. Na nandun na kayo sa gitna ng emosyon na hindi nyo na makontrol yung sarili nyo. Mas magandang patayin yung apoy habang hindi pa ito naglalagablab. 2. Iwasan ang pag-date sa private places na kayong dalawa lang. Kapag kasi kayo lang dalawa sa pribadong lugar o tahimik na lugar, sobrang dali niyong matangay ng emosyon. Mahirap labanan ang tukso kapag walang ibang tao sa paligid. Walang nakakakita at mas madali niyong makalimutan yung mga limitasyon nyo. Kung mag-date kayo dahil mansari nyo, okay lang naman yon. Pero hanggat maaari, iwasan yung pumunta doon sa mga lugar na parang kayo lang talaga yung tao. Walang kahit na sinong tao sa paligid, lalo na pag gabi na. Mas mabuting may kasama kayo. Pwede rin naman kayong kumain doon sa mga magagandang restaurant. At least, may waiter doon. May tao pa rin. O di kaya, gumala kayo sa park, sa mall, o kumain sa labas kasama ng mga friends nyo o ng family nyo. Masaya pa rin naman kahit maraming tao sa paligid. At least, safe kayo. Hindi kayo malalagay sa alanganin. Dahil ang tukso, hindi yan namumunga sa gitna ng maraming tao sa mall. Namumunga yan sa dilim, sa tahimik na sulok, at sa lugar kung saan kayong dalawa lang. 3. Iwasan nyo yung mga pag-uusap na may mali siya sa chat o yung mga bastos na chat. Bawal yung pag-uusap ng mga masaselang bagay o pag-chat ng mga bastos na usapan. Lalo na bago kayo matulog. Kapag pinag-usapan nyo yung mga bagay na yan, para lang kayong nag-iipon ng kahoy para gumawa ng apoy. Kapag nakasanayan nyo yan, sa susunod na makikita kayo sa personal, may dala na kayong init at pagnanasa. Palaging dyan na lang iikot at hahantong yung pagkikita nyo, pag-uusap nyo, o maging sa relasyon nyo, hanggang sa umabot na kayo sa point na gagawin nyo na talaga yung mga bagay na pinag-uusapan nyo sa chat. Dahil dyan nagsisimula sa pag-chat nyo ng mga masaselang bagay na hindi naman dapat yung pag-usapan. Kaya nagawa nyo yung mga bagay na hindi nyo inaasahan. At pagkatapos, magsisihan kayo. 4. Walang overnights na kayong dalawa lang. Iwasan nyo na mag-overnight swimming na kayong dalawa lang. Isipin mo, kayong dalawa lang. Tapos gabi yan. Sa tingin mo, hindi kayo matutukso. Kahit sabihin nyo pang wala kayong gagawin. Tandaan nyo, magjowa pa lang kayo. Hindi pa kayo mag-asawa. At 5, no bedroom policy. Bawal na kayong dalawa lang sa loob ng kwarto. Lalo na pag walang ibang tao sa paligid o sa bahay. Tandaan nyo na ang kwartong sarado, tahimik at kayong dalawa lang ang paboritong lugar ng kaaway ng Diyos. Kasi sa mga ganyang setup, diyan nangyayari yung mga tukso o ang mga temptations para tuksohin kayong dalawa o matempt kayong dalawa na gawin yung mga bagay na hindi nyo gusto. O yung mga bagay na wala naman talaga kayong intensyon na gawin, na hindi ka nais-nais at labag sa paningin ng Diyos. Kahit ba na mag-promise kayo o magkasundo kayo na wala talaga kayong gagawin sa loob ng kwarto na yan, hindi pa rin yan enough, hindi pa rin yan sapat para hindi kayo matukso. O idadahilan nyo na magtsikahan lang kayo o di kaya manonood lang kayo ng movie sa Netflix. Huwag nyo na lang subukan kasi tandaan nyo, nasa huli ang pagsisisi. Huwag niyong bigyan ng panahon na matempt kayo.
o matukso kayo. Mas mabuti na yung umiwas kaysa magsisi sa huli. Yung kaaway ng Diyos. Andyan yan palagi sa paligid. Naghahanap ng mga taong mabibiktima ng kasamaan niya. Kasi ang totoo, mahirap ng labanan ang tukso. Kung kayong dalawa ay natutukso na. Please lang, huwag kayong pumasok sa kwarto na kayong dalawa lang. Parang apoy, kumbaga. Mahirap nang patayin yung apoy kung masyadong mainit na. Kung masyadong naglalagablab na. Kung magkasama kayo sa bahay, mas mabuting doon lang kayo sa sala, o sa kusina, o sa lugar kung saan may ibang tao sa paligid. Mas mabuti na yung mag-ingat kayo o umiwas kayo para safe kayo. Kasi mahirap na yung panahon ngayon. Masyado nang maraming nabubuntis kasi hindi aware, hindi nag-iingat at walang mga boundaries. At ang pagjojowa, hindi talaga yan mapipigilan. Kaya kung may jowa ka, mag-ingat ka. Hindi naman bawal ang pagjojowa. Ang importante lang, may boundaries kayo. Lalo na kung nag-aaral pa kayo.